Hello mga palangga, mga kapatid. Kung sa tingin po natin ay medyo mahirap talaga ito gawin yung mamon custard. Sa totoo lang mga palangga ay madali lang po talaga itong gawin. Ito pong video recipe natin ngayon, kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Ang gagamitin ko ngayon na molder ay yung Ensaymada molder ko at 3 ounce po yung sizes nito. Ayan po yung aking baking liner, 3 ounce po ito, kasyang-kasya po. At sa ating recipe ngayon ay makagawa po tayo ng 16 na 3 ounce na ating Ensaymada molder. Isit aside lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating caramelized na asukal. Habang naglalagay po ako ng ating tubig at yung ating asukal ay wala po yung apoy at lutuin natin ito sa mahina lang po na apoy, nasa medium lang po tayo. At pakuluan lang po natin hanggang sa mag-caramelize po. At naglagay lang po ako dito ng kaunti lang po na food color na lemon yellow para po may kulay din yung ating caramelized na asukal. At pag ganito nakalapot ay ibig sabihin ay okay na po itong ating asukal. Patayin na po natin agad yung ating apoy, baka masunog po yung ating asukal. At nang pagkaahon po natin ay ilagay po natin sa ating Ensaymada molder. Hati-hatiin po natin dito sa 16 pieces na Ensaymada molder po natin. Yung ating mga ingredients dito ilagay natin sa ating caption, step by step po mga palangga para madali lang po ninyong masundan. At nang nalagyan na natin lahat ng ating asukal na niluto, ay isit aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng ating flan or custard. Dito sa ating custard ay gagamit po tayo ng 4 na piraso ng large na itlog at batihin lang po natin ito hanggang sa madurog na talaga, hanggang sa mag-pale yellow. Ayan, okay na po ito yung ating itlog. Isunod na nating ilagay yung ating 3/4 cup ng ating condensed milk at yung 3/4 cup natin na evaporated milk. Ang tamis nito mga palangga ay tamang-tama lang po yung tamis ng ating custard. At haluin lang po natin ito hanggang sa mararamdaman po natin na maggaan na siya ihalo. At salain lang po natin ito ng 2 beses para po maging makinis talaga yung ating custard or yung ating flan. At pagkatapos kong salain ay i-transfer ko lang sa aking pitsil para madali lang po natin ditong i-divide sa ating mga molder. At pagkatapos nating ma-divide lahat yung ating custard mixture, ay gagawa naman tayo ng ating cake batter. Sa ating butter, meron po tayo ditong 3 piraso ng egg yolk. At durugin lang po muna natin ito. At nang nadurog na po natin yung ating egg yolk, ay isunod na po nating ilagay yung ating mga sangkap. Palm oil po yung gamit ko dito sa ating mantika at yung ating baking powder ay Calumet brand po. At gumamit lang po ako dito na asin na rock salt lang po. At pagkatapos nating nailagay yung ating mga dry ingredients ay maglagay na tayo ng tubig at haluin lang po natin yan para po matunaw lahat yung ating mga dry ingredients bago po tayo dito mag-sift ng ating cake flour. Pwede naman kayo dito gumamit mga palangga ng all-purpose flour kung wala kayong cake flour. At haluin lang po talaga natin yan ng mabuti hanggang sa mawala na yung mga kaunting mga bilog-bilog, wala na po tayong nakikitang lumps. Ayan na mga palangga, makinis na po yung ating mixture. Ay isit aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo naman ngayon ng ating meringue. Para sa ating meringue, ito po yung ating mga sangkap. Meron po tayo ditong 3 piraso ng egg whites. Kinuha natin yung ating egg whites sa 3 piraso na large na itlog. At naglagay lang po ako dito ng kaunti lang po or 1/4 teaspoon ng ating cream of tartar at saka ko na po binati. At kailangan ay malinis at dry talaga yung attachment ng ating hand mixer at yung ating bowl na pinaglalagyan po natin ng ating egg whites. At nang makikita na po natin na kuminis na siya, puting-puti na siya, ay pwede na po tayong maglagay ng ating asukal. Unti-unti lang po nating ilagay. Hatiin lang po natin ito sa 2 or 3 hati yung paglagay natin sa ating asukal. At habang nilalagay ko yung ating asukal ay nasa speed number 2 po tayo. At nang natapos ko nang mailagay yung aking asukal ay inilipat ko na yung ating hand beater or yung ating hand mixer sa
Speed number 3. Hanggang sa maging stiff peak na po yung ating meringue. Ayan na po. Pag nakikita po ninyo na pag-angat po ninyo na may medyo, ayan po tumigas, medyo matigas, ay okay na po yan. Ibig sabihin ay okay na po yung ating meringue. At kukuha lang po tayo muna dito ng kaunti sa ating mirang. Punta po sa ating cake butter para hindi po mabigla yung ating meringue. Para po maging magaan na po yung ating paghalo. At pag nakikita po natin mga palangga na nag-well combine na po yung ating butter at saka yung ating mirang, na wala na po tayong nakikita na kulay ng ating butter, ay tama na po yan mga palangga. Huwag na po nating i-ka-overmix. At i-divide na natin ito sa ating ensaymada molder. At habang nag-divide po tayo nito mga palangga, habang naglagay po tayo dito, ay nag-preheat na po tayo ng ating oven. Mga 5 minutes po na preheat ng ating oven bago po natin ito isalang. At yung lianera natin mga palangga ay kailangan ilagyan po natin yan ng tubig na mainit. Kailangan yung lianera na paglalagyan natin ay wala pong mga butas. Wala naman yung mga butas yung lianera ko mga palangga, pero nilagyan ko lang po ng minasa bawat kanto or yung pinagdugtungan. Ayan po. After 5 minutes, mainit na po yung oven ko at nilagyan ko po yan ng mainit na tubig. At yung tubig na nilagay ko ay pinantay ko lang po sa ating custard. Kung saan yung banda, yung ating custard, ay doon po yung ating tubig. Bali, ipantay po natin sa custard yung ating tubig. Ayan po. Yung init ng aking oven dyan ay 200 degrees Celsius. Niluto ko po ito sa 40 minutes. Kasi pag 180 degree lang mga palangga, parang hina po ng alsa sa aking custard pag inilagay ko lang po sa 180 degrees Celsius. At pagkatapos po, after 40 minutes, ito na po siya mga palangga. At nang lumambig na, ay pwede na po nating i-unmold. Masarap talaga ito mga palangga at tamang-tama lang po yung tamis nito. Sana nagustuhan po ninyo mga palangga yung ating video recipe ngayon. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.